Alleluia, 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 Alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na nauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na niyo ako, gayunmay hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroong buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Miyerkules tayo ng ikatatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang paksa po sa araw na ito ay pagkabuhay muli. Sa salitang Hebreo, dahil ang ating Panginoon po ay isang Hebreo, Aramaiko, tikoma, mula po sa root word na kom, na ibig sabihin tatayo. Pero sa mga Aramaiko, ito po ay tinatawag na niya kiamta, na ibig sabihin tatayo. Sa Koinoko na Grigo, sapagkat ang mga pagbasa po natin ngayon sa Bagong Tipan ay original na nakasulat sa Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ito po ay tinatawag na anastasis. Mula po sa anistemi, na ang kahulugan din ay tatayo. Na ibig sabihin, ang pagkabuhay muli na translate po yan sa Latin natin na resurrectio. Kaya ang resurrectio ay pagkabuhay. Pero ang kahulugan ng pagkabuhay sa mga Hebreo, sa mga unang mga Kristiyano na nagkaroon ng tinatawag na Koinoko na Grigo na kultura, ito ay pagtayo muli. Ang pagtayo muli o pagkabuhay muli ay siyang pagdama ng isang panibagong sigla, isang pagtulad sa Panginoong Hesus na kung saan inuusig, hindi tinatanggap, pinapatay, pinahirapan, ngunit nabuhay muli.
Dito po natin tingnan ang kahulugan ng pagkabuhay muli na hindi katanggap-tanggap sa kultura ng mga Griego, sapagkat ayon sa mga Griego, ang pinakadakila na bahagi ng tao ay ang ideal na espiritual at hindi ang kaluluwa at ang katawan, sapagkat iyong katawan ay mababa na uri, at kung pagkabuhay muli ay isama ang katawan at ang kaluluwa, ibig sabihin babalik uli sa mababa na uri ang tao. Pero dapat po nating tingnan na yung mga ideya na hatid ng mga filosofiya ng mga Griego na pinungunahan ni Plato at iba pa, ay nagkaroon ng isang pagbabago na sigla at pagtingin sa pamagitan ng mga teologo gaya ni San Agustin at iba pa, na kung saan tinitingnan ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon na siyang magbigay ng panibagong pagtingin. Ano ba ang kahulugan ng buhay? Dahil sa pagtuturo tungkol sa pagkabuhay muli, maraming nag-alay ng buhay. Isa nito ay si Esteban, na sa ating unang pagbasa ngayon sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, verso 1 hanggang 8, matapos nang pinatay si Esteban, nagkaroon ng matinding pag-uusig ang mga Kristiyano at ang ibang ginagawa ay ginagawa pa ni Saulo, siya po magiging San Pablo, na kung saan inuusig niya ang lahat ng nanalig sa Panginoong Hesus na nabuhay muli. At dahil doon, nagkawatak-watak ang iba't ibang mga komunidad, pero yaong mga nagpapatuloy na tatayo, at ito yung kahulugan ng pagkabuhay muli, tekoma, o anastasis, tatayo at ipahayag sa isang malaliman at sa dakilang paraan na ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus ay siyang naghatid ng tunay na pag-asa. Tunay na pag-asa sapagkat magkaroon ng panibagong pagtingin sa buhay, mayroon ng kagalakan na atin pong napakinggan sa Salmo 65 na ating salmo ngayong araw. At isang pagtingin na kung saan hindi po hahantong sa kamatayan ng lahat, bagkus magkaroon ng panibagong tunguhin ang ating buhay. Pagkatapos ng buhay dito sa mundo, magkaroon tayo ng pag-asa ng pagkabuhay muli. Kaya ang pagkabuhay muli ay una sa lahat, isang pagtingin na ito ay sentro na pagtuturo ng simbahan. Hindi po ito gawa-gawa lang na mga pag-iisip, mga kathang-isip na mga pilosopo, na mga teologo, na mga taong kunyari ay marunong. Ito ay isang realidad o katotohanan na ang Diyos na pinahirapan dahil siya ay nagkatawang tao kasama natin ay siyang nagtubos sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay muli. Kaya ang una po na kahulugan nito, number 1, ay ang pagtagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay pumasok sa mundo dahil sa kamalian ng tao, dahil sa pagpasya para sa mga gawain na labag sa kautusan, sa pagpasya ng pagpili o pagkaroon ng pagpasya para sa mga pansarili na bagay at hindi para sa mga Diyos. Ang madalit sabi, ang pagpasya para sa kasalanan. At dahil magkaroon na ng tagumpay ang buhay laban sa kamatayan, ang ibig sabihin dito na ang ating buhay na kahit makasalanan tayo, ay magkaroon ng pag-asa na dahil sa Panginoong Hesus, mapatawad din ang ating kasalanan na kanyang binayaran sa kanyang kamatayang pinakamahirap sa krus. At ang Santa Misa, itong Eucharistia, ay ang ating pakiisa sa Kalbaryo ng ating Panginoon. Hindi po ito na dito tayo upang makarinig ng mga salita ng Diyos o dili kaya na magkomunyon. Narito po tayo sa banal na misa
upang makiisa sa kalbaryo ng paghihirap ng Panginoon na kanya pong binayaran na napakasakit na kamatayan, pero siya ay nabuhay muli upang tayo ay makakita na nagtagumpay din ang buhay laban sa kamatayan. Pangalawa, ang ating pagliligtas. Ang kaligtasan natin ay hindi lang nangangailangan ng isang pag-alay ng isang kordero o ng isang tupa sa lumang tipan upang mabayaran ang kasalanan ng tao, mag-alay ng kordero o ng tupa. Ang ating Panginoong Hesus, siya na ang kordero ng Diyos na pinakiisa, pinakadakila na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y tubusin sapagkat hindi po kaya nating tubusin ang ating kasalanan. Kaya tayo'y nagkaroon ng kaligtasan dahil dito. Yun yung pangalawa. Ang una, ulitin ko po, nagtagumpay ang buhay sa kamatayan. Pangalawa, ang ating kaligtasan. Pangatlo, na kahulugan ng pagkabuhay muli ay ang pagkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na lahat tayo iligtas upang tayo mabuklod na pinag-isa na sambayanan. Na kung saan ang lahat ng tinuturo ng ating Panginoon, lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa kautusan ng pag-ibig at pagmamahal ay magkaroon ng buhay na konkreto sa pamagitan ng ating pagsabuhay sa esensya na kahulugan ng pagkabuhay muli, na ito yung pagsabuhay ng utos ng pag-ibig ng ating Panginoon, na ang pangako ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkabuhay muli, na magkaroon tayo ng ganap na buhay at kasiyasya na siyang sinasabi ng ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 39 ng 40, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang kalooban ng Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito yung pangako ng Diyos na matupad dahil sa pagkabuhay muli ng Panginoon. At panglima, ang katuparan ng pagkabuhay muli sa lahat ng mga itinuturo, hindi lang ng ating Panginoong Hesus, sa lahat ng itinuturo ng ating simbahan. Ang pinakasentro ng ating liturhiya sa buong taon ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga pinaghandaan ang pagkabuhay muli ng isang linggo na tinatawag nating mahal na araw. At pagkatapos ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon, mayroon pang 8 na araw na tinatawag oktaba, sapagkat ito ang sentro ng ating pananalig sa Diyos. Na tayo na nakiisa sa kalbaryo ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo na parito upang humingi ng ating mga gustong hingin sa Diyos. Bagkus tayo'y makiisa sa Kanyang pakipaglaban sa kasalanan, pagtagumpay laban sa kasalanan, pagtagumpay laban sa kamatayan, upang ang Eucharistia na sa salitang Griego ay pasasalamat, magpasalamat tayo sa Diyos dahil nag-alay ang Kanyang salita na nagkatawang tao ng buhay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya, at magkaroon ng bahagi sa kagalakan sa langit. Naway, pasalamatan natin ang Panginoong Hesus dahil sa Kanyang dakilang sakripisyo, at ang misa ay ang ating pakiisa sa sakripisyo na ito, na tayo ay handa rin na mag-alay ng kalidad ng ating panahon, ng ating kakayahan, ng kung ano ang mga biyayang nasa atin, upang maging bahagi tayo sa dakilang sakripisyo ng nagkatawang tao na salita ng Diyos, upang ating buhay ay may saysay at kabuluhan. Naway, si Kristo ay maging sentro ng ating puso at ng ating buong pagkatao. Amen? Purihin natin ang Diyos.